Nasa harapan ng matibay at mataas na gusali na tinatawag na Steel Blood Fortress, makikita ang maayos at makapangyarihang anyo nito na nakatayo sa ilalim ng maliwanag na langit. Sa paligid ay may bulong at usap-usapan na lumaganap. Nagtataka at nagtatanong ang mga nakakaalam kung muling nagpakita at lumabas na ba ang young leader sa harap ng lahat. Sa loob ng malawak at marangyang silid ng kuta, nakatayo si Guanggan, habang kaharap si Song Jiumbek na nakaupo sa mataas na upuan. Nagtanong si Song Jiumbek kung totoo bang nanatili at nagpahinga lamang ang young leader sa tahanan at sakop ng Namgang clan hanggang sa ngayon. Sumang-ayon at nagpatuloy si Guanggan. Ayon sa kanyang palagay ay nakatagpo at nakilala rin ng young leader ang tinatawag na Sword King, at sa kanyang hinuha ay dahil ito sa matagal na panahong hindi pagkilos at paglabas ng young leader sa mundo ng mga mandirigma kaya't naging interesado siya sa mga taong may ganitong antas ng lakas at galing. Habang dahan-dahang itinataas ni Song Jiumbek ang tasa at humihigop ng inumin, sumang-ayon din siya at sinabi niyang sa kanyang palagay ay may 80% pagkakataon na mananalo at magtatagumpay ang Sword King kung magkaroon man ng labanan sa pagitan nila. Umiling at nagpahayag naman si Guanggan na aminado siyang wala siyang sapat na kaalaman at matalas na paningin pagdating sa mga bagay at kasanayan sa sining ng pakikidigma, kaya't hindi siya makapagbigay ng tiyak na hatol at opinyon. Sa isipan ni Song Jiumbek, inilarawan niya kung gaano katindi at nakakatakot ang talim at kakayahan ng sandata ng Sword King, bagamat maaaring hindi siya ang pinakamalakas sa purong lakas ng pakikidigma. Siya naman ang itinuturing na pinakamahusay sa buong mundo pagdating sa malalim na kaalaman at pag-unawa sa sining ng espada. Ipinaliwanag pa niya na lalo lamang magiging tiyak ang tagumpay nito dahil ang kanyang kaharap noon ay isang mandirigma ng demonic sect, samaang likas na kalaban at madaling mapigilan ng kakayahan ng Sword King. Narinig at tinanggap naman ito ni Guanggan at sinabing naiintindihan na niya ang punto. Idinugtong ni Song Jiumbek na kahit anong paghahanda at hula ay walang tiyak sa labanan at sagupaan. Pinaliwanag pa niya na hindi kakaiba ang mga pagkakataong ang isang mandirigma na nasa antas na Peak Realm ay nakatalo at napapanag pa ang isang nasa mas mataas na antas na Supreme Peak Realm. Habang bahagyang napangiti at napahagalpak, binanggit ni Song Jiumbek kung gaano kakaiba at nakakatuwa ang ugali at kalagayan ng young leader. Ipinaliwanag niya, bagamat kabilang siya sa kinatatakutang demonic cult na kinatatakutan ng karamihan, siya ay kinilala at pinahalagahan naman ng patriarch ng Namgang clan. Idinugtong pa niyang bihira at wala nang makapapantay pa sa ganitong uri ng tao. Nagbigay naman ng sariling pananaw si Guanggan ayon sa kanya ay taglay ng pinuno ng Namgang clan ang katangian at ugaling karapat-dapat tawaging tunay na dakilang guro. Ipinaliwanag pa niya na tiyak na hindi ito magpapabaya sa young leader na si Sorayang kung hindi naman ito tunay na masama at kasuklam-suklam na tao. Habang muling humihigop ng inumin, sinabi ni Song Jiumbek na maaaring dahil ito sa sariling galing at kakayahan ni Sorayang, o di kaya ay dahil sa swerte at pagkakataong nakatagpo siya ng taong napakabuti at maunawain, kaya't tila lahat ng bagay ay pabor at umayon sa kanya, maikli lamang ngunit tiyak na sumang-ayon at tumugon si Guanggan. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, dahan-dahang ibinaba ni Song Jiumbek ang kanyang tasa sa ibabaw ng mesa. Sinabi niyang kailangan na nilang tuparin at gampanan din ng maayos ang sarili nilang tungkulin at gawain. Tinapos na ni Guanggan ang ulat kay Song Jiumbek at ipinaliwanag na ganap na nang natapos at naihanda na ang lahat ng kailangan nilang gawin. Ang natitira na lamang nilang hakbang ay ang makipag-ugnayan at makipag-ugnay sa House Sect. Sumang-ayon naman si Song Jiumbek at nagbigay ng utos na simulan na at isagawa agad ang lahat ng nakaplanong gawain. Habang seryoso ang kanyang mukha, idinugtong ni Song Jiumbek ang tunay at malawak na layunin ng kanilang kilos. Nais niyang baguhin at hubugin ang pananaw at kaisipan ng mga tao sa buong paligid, upang ang samahang dating kilala at kinatatakutan bilang demonic cult ay makilala at tanggapin na sa bagong pangalan at anyo bilang Heavenly Demon Divine Cult, at sa ganitong paraan ay makapasok at lumabas ng hayagan sa harap ng buong mundo. Sa ibang bahagi at tanawin ay ipinakilala ang isa pang mahalagang tao na si Dam Seung, ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance. Nabanggit na kung ano ang pananaw ng mga taong nakakakilala at nakakaalam sa kanya. Ipinaliwanag na tinatawag siyang henyo sa usaping politikal at pakikipagtunggali sa loob ng mundo ng mga mandirigma. Bagamat kabilang siya sa samahan ng mga mandirigma, mas mataas at mas matalas pa ang kanyang talino at kaisipan kaysa sa kanyang sariling lakas at galing sa pakikidigma. Ipinaliwanag na mula noong napili at itinalaga siya bilang pinuno ng alyansa, hindi na niya muling ginamit at pinagtuunan ng pansin ang kanyang matalas na isipan at talino,
dahil sa kanyang pwesto at kapangyarihan ay wala na itong kailangan at gamit pa. Sinabi na sa sandaling nakuha at nakamit na niya ang kanyang matagal ng pangarap at hangarin, lahat ng kanyang malalaking mithiin at kagustuhan ay tila nasiyahan at napuno na, nawala na ang dating udyok at pagnanais na magpatuloy pa. Ipinaliwanag na ito ang naging dahilan kung bakit ang kanyang pagnanais ay lumawak at humiling na lumampas pa sa hangganan ng karaniwang, hindi karaniwan, at maging sa mundo ng mga mandirigma ng demonic sect. Ipinaliwanag na ang kanyang tunay na hangarin ay ang pagkakaisa at pag-iisa ng buong mundo, bagay na wala pang nakagawa at nakamit sa buong kasaysayan ng mundo ng mga mandirigma. Sinabi na sa kabila ng ganitong malawak na mithiin ay mayroong isang mahalagang bagay na kulang at nawawala rito, bagay na hindi niya matagpuan at makamit. Habang hawak at binabasa ang isang piraso ng sulat, napagtanto at inisip ni Dam Seyong kung ano ang kulang, ang tunay at tapat na damdamin at masigasig na pagnanais. Sinabi na ang pagnanais at hangarin na walang tunay na damdamin ay mababaw lamang at walang tunay na halaga at lakas. Sa gitna ng malalim na pag-iisip at pagbabalik-tanaw, namamangha siya at hindi inaasahan kung paano nagiging matapang at lumalakas ang kilos at gawain ng demonic cult, at hindi niya akalain na aabot sa ganitong antas at gulo ang mga pangyayari. Idinugtong pa niya sa sarili na tila siya ay naging matanda at duwag lamang, taong ayaw umalis sa kanyang pwesto at kapangyarihan dahil sa takot na mawala ang kanyang tinatamasa at nakuha na. Sinabi ni Dam Seyong sa sarili na ito rin ang dahilan kung bakit nawala at naihiwalay sa kanya ang nasabing sandata at kasama noon pa man. Lalong lumalim ang pagbabalik alaala, ipinakilala at tinukoy ang taong ito bilang Chun Hajan, kilala at tinatawag na Assassin King. Siya ang tapat at mahusay na tagapaglingkod at tagapagpatupad ni Dam Seyong noong panahong hindi pa ito naging pinuno ng alyansa at ginagamit pa niya ang lahat ng kakayahan at lakas nito. Ipinaliwanag niya na ang katangian ni Chun Hanji, hindi siya ang uri ng taong masaya at sanay na maglingkod at sumunod lamang sa iba, at hindi rin siya angkop na maging pinuno. Higit sa lahat, ang kanyang pinakamalakas na pagnanais ay ang ganap na kalayaan at sariling pagpili. Habang tumitingin at inaalala ang nakaraan, ipinaliwanag ni Dam Seyong ang paraan ng kanyang paghawak at pagkontrol noon. Ginamit niya ang tinatawag na precious blood parasite upang manatili sa kanyang tabi si Chun Hajan. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na hindi naman pala kailangan at nararapat ang ganitong paraan. Inamin din niya na kung sakaling tumakas at humiwalay ito, kaya sana niya itong patayin agad, at kung manatili naman ay gagamitin at pagsasamantalahan. Alam din niya ang lahat ng lihim at kasanayan sa pakikidigma na taglay nito. Sa masakit at malalim na damdamin ay idinugtong ni Dam Seyong, kahit ganito ang naging ugnayan nila, bahagi pa rin si Chun Hajan ng kanyang sariling kasaysayan at nakaraan. Siya ang matalas na sandata at tagapagpatupad noong panahong handa siyang gawin ang lahat upang maabot at makuha ang kanyang kasalukuyang pwesto at kapangyarihan. Sa isipan ay muling lumitaw ang dahilan ng paghihiwalay hindi matanggap at mapaniwala ni Dam Seyong na nagawang alisin at itaboy ni Chun Hajan ang blood parasite at tumakas ng ligtas. Dahil sa ganitong pangyayari, nagpa siya at gumamit si Dam Seyong ng matindi at nakamamatay na estratehiya, ang tinatawag na inescapable net formation. Ang pagkamatay ni Chun Hajan ay itinuturing na katapusan ng naunang bahagi ng buhay at kasaysayan ni Dam Seyong. Mula noon ay wala nang sinumang nang ahas na humadlang at maging banta sa kanya, at walang sinuman ang nagtangkang tumutol sa kanyang kagustuhan at kapangyarihan. Ngunit sa kasalukuyan ay nagbago na ang lahat. Alam ni Dam Seyong na mayroon ng humahabol at nagbabanta sa kanya ngayon, at kung hindi siya kikilos at gagalaw ay tiyak na mapapahamak at mawawala siya. Sa halip na matakot, tinanggap niya ito bilang pagkakataon. Ito ang tamang panahon upang isulat at simulan ng bagong kabanata at pagpapatuloy ng kanyang sariling kwento at kasaysayan. Nakaupo ng tahimik ngunit puno ng paninindigan si Dam Seyong, sa gitna ng katahimikan ay ibinuhos niya ang kanyang matibay na pasya. Ipapakita niya sa buong mundo at sa lahat ng Jiangho na sila ang pinakamalakas at walang kapantay sa lahat ng aspeto ng kapangyarihan at impluensya. Sa ibang bahagi ng tagpo, narinig ang nakabibinging hiyaw ng matinding sakit ni Gong San Huang nakahandusay, habang mahigpit na hawak ang kanyang sugatang braso na naputol, nagpupumiglas at humahagulgol sa tindi ng hirap na kanyang nararamdaman. Sa paligid ay nakapaligid ang maraming tauhan ng Gong San clan na nakahawak sa kanilang mga sandata at puno ng takot. Tinawag nila ng may pagkabahala ang kanilang pinuno, habang nakatayo sa gitna si Sorayang, nakatindig ng matatag at walang takot sa harap ng marami. Sa sahig ay nakakalat ang dugo,
habang hindi makapaniwala si Gong San Huang sa biglaang pangyayari. Sa gitna ng matinding kirot at galit, mariing sumigaw at nagutos si Gong San Huang, nagtanong siya ng may galit kung ano pa ang hinihintay ng kanyang mga tauhan, at inutusan silang salakayin at patayin agad si Sorayang nang walang pag-aalinlangan. Sa utos na iyon ay sabay-sabay na sumugod ang lahat ng tauhan, mabilis na tumakbo sila palapit, habang humahawak ng kanilang mga espad, naglalabas sila ng malalakas na sigaw, habang nananatiling nakatayo lamang si Sorayang ng tahimik. Isang mabilis na tingin lamang ang ipinakita ni Sorayang, kitang-kita sa kanyang mga mata ang matalas na diin at kawalan ng takot. Bago pa man makalapit ng lubusan ang mga kalaban, biglang lumitaw ang isang mabilis na nilalang na may matatalim kuko patungo sa mga kalaban. Buong puwersa at bilis na sumugod si Goldie, habang nakapaligid sa kanya ang nagniningning na liwanag at alon ng lakas, bawat galaw at hampas niya ay nagdulot ng matinding pinsala at pagsabog sa gitna ng mga sumasalakay, kasabay nito ay napapabagsak ni Goldie ang kalaban ng walang kahirap-hirap. Narinig ang muling hiyaw ng sakit mula sa isa sa mga tauhan, habang tinamaan ang puwersa ng pag-atake ni Goldie, habang patuloy ang gulo at pagkalito sa hanay ng mga tagasunod ng Gongsun clan. Isa pang masakit na ungol ang lumabas mula sa isa pang tauhan, habang ang iba naman ay nagkagulo sa gitna ng pagsalakay, habang tumagas ang mga atake ni Goldie sa kanilang mga leeg. Nagpatuloy ang marahas at mabilis na pagsalakay ni Goldie, sa bawat hampas ng kanyang malalaki at matatalim na kuko at buntot ay lumilipad ang mga tauhan ng Gongsun clan, nabibiyak ang sahig at bato sa kanilang pagbagsak, at nagkakalat ang mga pira-piraso sa paligid, bawat galaw niya ay mabilis at walang pag-aalinlangan, habang ang mga kaharap ay walang magawa kundi mapahandusay sa kanilang hanay dahil sa tindi ng puwersa. Lalong lumitaw ang matinding puot at lakas sa mukha ni Goldie, nakabuka ng malawak ang kanyang bibig, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning ng mas matindi at puno ng banta, tila nagbabala siya sa lahat na sinumang lumapit ay tiyak na makakaharap ng matinding kapahamakan, habang ang hangin sa paligid ay nagngangalit at nagliliwanag dahil sa kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng takot, makikita ang mga mukha ng ibang tauhan, nanlalaki ang kanilang mga mata sa gulat at pangamba, habang nakita nila ang tinding lakas ni Goldie, napatigil sila sa pagsugod at napuno ng pag-aalinlangan, dahil hindi nila inaasahan na ganito kalakas at nakakatakot ang kanilang kaharap. Isa sa mga pinuno ng tauhan ay napuno ng matinding takot at nagpapanik, habang humahawak ng mahigpit sa kanyang sandata at tumutulo ang pawi sa kanyang pisngi, isinigaw niya ang utos na maghiwa-hiwalay at lumayo agad, mariin niyang pinaalalahanan ang lahat na umiwas at huwag lumapit sa nilalang na ito dahil sa tindi ng panganib na dulot nito. Habang nagkakagulo at nagtatangkang umatras ang iba, may ilan pa ring matapang at galit na sumugod, nakatayo sa gitna at tahimik lamang na nakatingin si Sorayang sa kanila, habang ang mga tauhan ay sabay-sabay na humawak at itinaas ang kanilang mga espada at sumigaw ng banta na siya ay tiyak na mamamatay na ngayon din. Bago pa mandama po ang sandata sa kanya, biglang gumalaw ang paa ni Sorayang, mabilis at magaan na humakbang ito, tila hindi na nakadikit sa lupa, habang humahampas ang hangin at lumilipad ang maliliit na bato at alikabok sa kanyang daanan. Sumunod ang sunod-sunod at mabilis na sagupaan, tila naging isang alon ng kidlat ang galaw ni Sorayang. Sa bawat pagliko, pagtindig, at hampas ay tumatama siya ng tumpak sa bawat kalaban, dahilan upang mapahandusay, matamba, at mawalan ng malay ang mga ito, nagniningning ang liwanag mula sa kanyang mga galaw, habang nagkakalat ng ingay at gulo sa buong bakuran. Sa malayo ng labanan ay nakatayo at nagmamasid lamang si Dangpil sa labanan, habang pinagmamasdan ang pangyayari ay napagtanto niya at sa kanyang sariling isipan ay inihayag na hindi naman pinapatay ni Sorayang ang sinuman sa kanila. Ipinaliwanag pa niya na bagamat mas mahirap at mas masinup ang pagpapabagsak at pagpapatulog lamang sa kalaban kaysa sa direktang pagpatay, ginagawa pa rin ito ng young leader ng tila napakadali at walang hirap. Lalo pang napansin ni Dangpil ang paraan ng galaw ni Sorayang, sinabi niya hindi marahas padalos-dalos ang paraan ng pakikipaglaban ni Sorayang, sa halip ay mabilis, maayos, at walang sagabal ang bawat galaw at atake nito, tila ba alam na alam niya ang bawat kilos at galaw ng mga kaharap bago pa man nila ito maisip. Idinagdag pa niya ang masusing paglalarawan na tumatakbo sa isipan ni Dangpil, ang mga hakbang ni Sorayang ay malaya, at tuloy-tuloy na parang agos ng ilog. Ang bawat hampas at atake naman ay malinaw, tumpak, at walang kalabuan, habang nakakalat sa lupa ang mga natamba at walang malay na tauhan ng Gongsun clan.
nakatayo si Sorayang sa mga ito. Sa isipan ni Dumpil ay nabuo ang ganap na pagkilala, siya ay isang ganap na dalubhasa, absolute master, na may kakayahang harapin at labanan ang buong samahan at sekto ng mag-isa lamang, sapat ang kanyang lakas at kakayahan upang kahit ang isa sa tinatawag na 9 sects ay hindi makapantay sa kanya kung ito ay kaharap niya ng nag-iisa. Isang malinaw na yabag ang dumagundong sa matigas na sahig, ang bawat pagtapak ng paa ni Sorayang ay nagdulot ng panginginig sa paligid, kasabay nito ay lumitaw ang nagniningning na itim na alon ng chi ng lakas na kumakalat mula sa kanyang katawan. Dahan-daang lumingon si Sorayang, puno ng matalas na tingin sa kanyang mga mata, ipinaalam niya sa mga natitirang kaharap na nasa likuran, mga taong nananatiling nakahawak sa kanilang mga sandata kahit nakita na ang nangyari, kung sila pa ba ang susunod na haharap sa kanya. Sa sandaling iyon ay lumawak at kumalat ang nagniningning na maitim na alon ng chi sa buong paligid, bumubulusok ito mula sa kanyang pwesto, habang ang mga nakatayong tauhan ng Gongsun clan ay nakaharap dito at tila hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Sa gitna ng dumadagsang puwersa ay napuno ng pagkalito at takot ang mga tauhan, ang isa sa kanila ay nanginginig, habang nakataas ang kamay at tila pinipigilan ang sarili na lumapit, habang sa kanyang isipan ay walang sagot kung ano ito at paano nito nagagawang ganito ang paligid, ngunit kitang-kita sa kanilang mga mukha ang kawalan ng tiwala at pagkabahala, habang ang hangin ay humahampas ng malakas sa kanilang mga katawan. Matamang nakamasid si Dumpil at sa kanyang isipan ay napansin ang isang mahalagang pagbabago, nagbago ang anyo at ningning ng mga mata ni Sorayang, napuno siya ng pagtataka at tanong kung anong uri ng sining at pamamaraan ng pakikidigma ito, bagay na hindi pa niya nakita at naunawaan ng ganap kahit sa kanyang mahabang karanasan. Nakalahad ang mga kamay ni Sorayang at nasa gitna ng dumadaloy at nagniningning na alon ng chi. Kasunod nito ay mabilis na pinakawalan ni Sorayang ang itim na oy, patungo sa bawat isa sa mga natitirang kalaban. Kasabay nito ay seryosong nakatingin si Sorayang sa mga kalaban, habang seryosong itinuon ni Sorayang ang kanyang chi sa mga kalaban. Sa huli ay narinig ang masakit na hiyaw at pagbagsak ng mga natitirang kalaban, habang tumutulo ang dugo mula sa kanilang mga bibig sa lakas ng chi na ipinalabas ni Sorayang. Sa gitna ng nagniningning at dumadaloy na itim na alon ng chi, buong lakas ng pinalabas ni Sorayang ang lahat ng ching natitira sa kanya. Sa harap ng ganitong puwersa, hindi na nakapagpigil pa ang natitirang mga tauhan ng Gongsun clan, sabay-sabay silang napasigaw sa matinding sakit at takot, habang ang kanilang mga mata ay nagniningning sa asol na liwanag ng chi. Kasabay nito ay nakakalat na sa buong lugar ang mga tauhan ng Gongsun clan, nakahandusay, walang malay, habang humihingal ng hirap at puno ng sakit, habang dahan-dahan ng hamupa ang chi ipinalabas ni Sorayang sa buong paligid. Habang nakatayo at nakatingin sa kanyang sariling kamay na nagniningning sa liwanag, sa isipan ni Sorayang ay nabuo ang malinaw na pagkilala, hanggang sa ganitong antas lamang ang kanyang kayang hawakan at kontrolin sa kasalukuyan, hindi ito tanda ng kahinaan, kundi tanda ng kanyang tumpak na pagkaunawa sa sariling kakayahan at limitasyon. Sa isang malalim na pagbabalik alaala at pagmamasid ay lumitaw ang tunay na katangian ng kanyang ginagamit na sining, ito ay ang ganap na pamamaraan ng palad na galing sa demonic Emperor Shi, na tinatawag na Manji Pressure Demon Silang Palm. Ipinaalala sa kanyang isipan na ito mismo ang pamamaraan na ginamit ng makapangyarihang Demon Lord noong kanilang huling madugong sagupaan at pagtutunggali noon pa man. Habang nakikita ng lahat ng mga ito, ang lakas, ang pamamaraan, at ang ganap na pagkatalo ng kanyang mga tauhan, si Gongsun Huang, ay napuno ng matinding takot at kawalan ng kakayahang umunawa. Sa kanyang isipan at sa kanyang nanginginig na damdamin ay wala siyang ibang tawag sa kaharap kundi isang halimaw, bagay na hindi karaniwang tao at hindi dapat umiral sa kanilang mundo. Dahan-daang lumingon si Sorayang upang harapin si Gongsun Huang, habang sinabi ni Sorayang na ang mga piling at pinakamalakas na puwersa ng Gongsun clan ay tuluyan ng napinsala at nawalan ng kakayahan, at ang pangalan at katayuan ni Gongsun Huang bilang iginagalang na pinuno ay tuluyan ng nasira at nawalan ng halaga sa harap ng lahat. Itinaas ni Sorayang ang kanyang palad at naglalabas ng kulay asul na chi. Ipinaliwanag niya kay Gongsun Huang ang mas malalang kahihinatnan, mga nagnanais na agawin ang pwesto at kapangyarihan ni Gongsun Huang, tulad ng mga lobo na naghihintay lamang ng pagkakataon, ay magsisimula ng lumitaw at lumusob, hindi na matatakas pa si Gongsun Huang sa matinding pagdurusa at hirap na parang galing sa impyernong kanyang tatahakin. Kasabay nito bigla na lamang lumutang ang mga paa ni Gongsun Huang,
habang sinasabayan ng asul na chi sa kanyang paligid. Habang dahan-dahan na umaangat sa ere si Gongsun Huang, napuno siya ng takot at pagsusumamo, habang malakas na humingi ng tulong sa kanyang mga tauhan, habang patuloy na pinapalabas ni Sorayang ang asul na alon ng chi patungo kay Gongsun Huang. Sa harap ng maraming tagapanood na nagtipon upang masaksihan ang pangyayari, mga karaniwang mamamayan, matatanda, kabataan, at iba pang taong mula sa iba't ibang antas, lahat ay nakatingin ng nakabuka ang bibig at nanlalaki ang mga mata sa hindi mapaniwala ang tanawin, sa kanilang isipan ay nabuo ang parehong pagtataka at pagdududa, hindi sila makapaniwala na nakikita nila ang isang taong lumulutang ng ganito, at tanong nila sa sarili at sa isa't isa kung tama ba talaga ang kanilang nakikita, kung hindi ba ito ay isang ilusyon lamang. Ipinahayag ni Sorayang na hindi niya siya ang magpapatupad ng parusa at paghuhukom laban sa buong angkan at pamilya ng Gongsun clan. Ipinaliwanag pa niya na hindi siya ang tatalakay at maghuhusga sa lahat ng masama at maling gawain at kasalanang nagawa nila noon pa man at hanggang ngayon. Habang si Gongsun Huang ay nakalutang sa ere dahil sa puwersang hawak ni Sorayang, nanginginig at puno ng takot, habang nakaharap sa karamihan, ipinaliwanag ni Sorayang na ang tunay na paghuhukom ay manggagaling sa mga taong nakapaligid sa kanila, ang mga nakamasid, ang mga taong naapektuhan, at ang buong lipunan ng Merm na nakasaksi sa lahat ng nangyari at sa mga kasamaan ng angkan. Sa gitna ng matinding takot, pagkalito, at kawalan ng kakayahang makalaya, si Gongsun Huang ay nanginginig ang buong katawan, habang tumutulo ang malamig na pawi sa kanyang mukha at namumutla ang kanyang mukha, nagtanong si Gongsun Huang kung sino talaga ang kaharap niya. Sa harap ng tanong ni Gongsun Huang, tumingin ng diretsyo si Sorayang. Sa kanyang mukha ay walang pagbabago ngunit puno ng bigat at kahalagahan ang kanyang tanong na ibinuhos sa isipan ni Gongsun Huang, tinanong niya kung sino ba talaga siya. Sa ibang bahagi at tagpo, sa loob ng isang marangal at matibay na gusali na may malalaking bintana at tradisyonal na arkitektura, may naghahatid ng mahalagang balita. Sa salaysay ay ipinaalam na ang young leader ng Divine Cult ay kasalukuyang nakikipaglaban at humaharap sa buong puwersa ng Gongsun clan sa lugar na ito. Sa loob ng silid, nakatayo ang isang tauhan na kayuko at nakaantibay ng may paggalang, sinabi ni Gong Yachi na dapat agad magpadala ng mensahe at abiso patungo sa Steel Blood Fortress, ang tauhan ay tumango at naghanda agad na isagawa ang utos. Sa kanyang isipan, inihayag na siya ay humiling na ng tulong at suporta mula sa pinuno ng Steel Blood Fortress bilang bahagi ng kanilang estratehiya at plano. Ipinaliwanag niya na ang Namgang clan ay bahagi rin ng plano at magsisikap na ibunyag at ilantad sa buong mundo ang lahat ng masama at lihim na gawain at kasamaan ng Heavenly Dragon Palace. Ito ay isang maingat at malawak na plano upang matiyak na ang mga mandirigmang may kapangyarihan mula sa demonic martial arts ay makakalakad ng may kumpiyansa at kalayaan sa mga lansangan at lugar ng buong Merm, upang matiyak na sa huli ay tatanggapin at kilalanin ng buong mundo ang Divine Cult bilang bahagi at karapat-dapat na bahagi ng lipunan. Idinugtong pa niya na lahat ng bahagi at hakbang ng kanilang plano ay nakahanda na at nasa ayos na. Ang tanging kulang at nananatiling kailangan lamang ay ang pampubliko at ganap na pagpapakita at paglitaw ng young leader upang buuin at tapusin ang lahat ng kanilang pinaghahandaan. Lumapit ang tagpo, binagsak ni Sorayang si Gongsun ng malakas sa matigas na sahig. Kasabay ng pagbagsak ay kitang-kita ang epekto ng kapangyarihan, ang matibay na sahig na gawa sa malalaking bato ay nabiyak at nagkaroon ng malalalim na bitik na kumalat sa paligid. Sa gitna ng nabiyak na lupa at harap ng napakaraming nakatipong tao mula sa iba't ibang panig, lahat ay nakapaligid at nakatingin ng hindi makapaniwala, nakatayo ng matibay at matatag ang si Sorayang. Ipinahayag niya ng malinaw, sinabi niya sa lahat na siya ay nagmula sa malayong timog, mula sa Divine Mountain with 10,000 peaks, isang lugar na kilala sa pagiging tahanan ng mga dakilang kapangyarihan at sinaunang lakas. Ang kanyang tinig ay umabot sa bawat sulok ng bakuran, habang ang karamihan ay nananatiling tahimik at puno ng pagkamangha habang nakatitig sa kanila. Habang patuloy na tumitig ang mga nakamasid, mga matanda, karaniwang mamamayan, at mga mandirigma, sa kanilang isipan at sa mga naunang kilala sa kanya ay inalala nila ang mga pamagat na ibinigay sa kanya ng mga tao. Tinawag siyang Demon Army dahil sa tindi ng kanyang lakas at panghahawak sa labanan, at sa mga taong nakatira malapit sa Yangtze River. Sa takot at paggalang ay tinawag siyang Dragon Emblazoned Yama. Ang bawat isa sa kanila ay nanlalaki ang mga mata at puno ng pagkabigla, habang napagtanto kung sino talaga ang kaharap nila at kung gaano kalawak ang kanyang pangalan at impluwensya sa iba't ibang bahagi ng lupain.
Gayunpaman, sa gitna ng pagtataka ng mga tao, ipinaliwanag niya na sa salaysay na wala sa mga nabanggit na pamagat ang tunay na sumasaklaw at naglalarawan sa kanyang tunay na pagkatao at layunin. Malinaw na ipinahayag ang kanyang tunay na katayuan, siya ang tunay na tagapagmana at kahalili ng dakilang Great Heavenly Demon Divine Cult, at ang nakatakdang mamuno at maghari sa 10,000 demonyo at kapangyarihan sa mga darating na panahon. Si Gongsun Huang, na nakaupo na lamang sa sahig at puno ng sugat, ay nanginginig ang buong katawan, habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa matinding takot at kawalan ng kakayahang umunawa sa laki ng kapangyarihan at katayuan ng kanyang kaharap. Habang hindi na makatayo ng tuwid, nakita si Gongsun Huang na nakasandal sa sahig, ang kanyang kasuotan ay puno ng bahid ng dugo at dumi, ang kanyang mukha ay puno ng bakas ng pagdurusa at pagkatalo, at tila wala na siyang natitirang lakas upang lumaban pa at magsalita. Ang paligid ay tahimik at nakatuon ng pansin sa kanya at sa figure ni Sorayang na nasa itaas. Sa pinakadulo ng nabiyak na bato, nakatayo ng matayog at puno ng diin si Sorayang. Sa kanyang dakilang pahayag ay ipinahayag niya sa lahat na bilang hinaharap na pinuno ng demonic path, formal at ganap niyang ipinapahayag ang paglitaw at pagpasok ng divine cult sa lupain ng Zhongyuan. Sa huli ay makikita ang bahagi ng mukha ni Sorayang, isang kalmado at puno ng katiyakan ng ngiti na lumilitaw sa kanyang mga labi, walang bakas ng pag-aalinlangan, tanging ganap na tiwala sa sarili at sa kanyang layunin. Sa gitna ng liwanag na bumabalot sa kanyang buong figura, seryoso ngunit may halong tiyak na diin, sa harap ng lahat ng nakasaksi at sa gitna ng malawak na bakuran ay buo at malinaw niyang ipinahayag ang kanyang tunay na pangalan, siya si Sorayang. Ang malinaw na pahayag tungkol sa formal na paglitaw at pagpasok ng Heavenly Demon Divine Cult sa lupain ng Zhongyuan, kasabay nito ay inilalarawan kung paano kumalat ang balitang ito ng mabilis at malawak, tila apoy na kumakalat sa buong rehiyon ng Zhongyuan, mula sa mga bayan at lungsod hanggang sa mga malalayong pamayanan, walang nakaligtas sa balita ng ganitong makasaysayang pangyayari. Inilalahad ang pangunahing nilalaman ng kumakalat na balita, siya bilang young leader ng demonic cult ang nagligtas sa mga mangangalakal at mamamayan na inapi at pinagmalupitan, at siya rin ang humarap at tinalo ang puwersa ng Gongsun clan. Ipinapakita rin ang damdamin ng mga nakarinig nito, lahat ay puno ng pagkamangha at halos hindi makapaniwala sa katotohanan ng mga pangyayari, dahil hindi nila inaasahan na ang isang mula sa tinatawag na demonic cult ay gagawa ng ganitong mga gawaing makatarungan. Sa lalong madaling panahon ay napatunayan at naging malinaw na totoo ang lahat ng balita. Makikita ang isang kinatawan ng kilalang at tanyag na Flying Swallow Pavilion sa probinsya ng Anhui, kasama ang kanyang mga kasama, na nakatayo ng seryoso habang nagpapatotoo. Sinasabi nilang totoo ang lahat ng narinig na kwento tungkol sa young leader, at siya ang nagligtas at nagtanggol sa kanilang establishmento laban sa pang-aapi at karahasan ng Gongsun clan. Hindi lamang ito ang mga bagay na kumalat, isinama rin sa mga ulat ang ibang matitinding tagumpay, siya rin daw ang sumugod at nagwakas sa panghahawak at panlulupig ng mga bandido sa kahabaan ng Yangtze River, at siya rin ang humadlang at nagpahinto sa masasamang gawain ng Heavenly Dragon Palace, ang samahang kilala sa pagdukot at pagpatay sa maraming inosenteng tao sa buong Murem, na muling nagdulot ng matinding pagkabigla at paggising sa buong Zhongyuan. Ang dalawang makapangyarihang pinagmulan kung saan nagmula at kumalat ang mga balitang ito ay sa mga pinuno at mga kinatawan ng Steel Blood Fortress at Namgang Clan. Nilinaw na ang pahayag na galing mismo sa Namgang Clan ay naging isa sa pinakamalaking bagay na yumanig at nagulat sa buong mundo ng Murem, habang ipinapahiwatig na ang ibang mga angkan at samahan ay napilitang tumugon at magbigay ng sariling pananaw dahil sa bigat at kahalagahan ng kanilang sinabi. Sa loob at harap ng marangal na gusali ng Righteous Heavenly Alliance Anhui Branch, makikita ang iba't ibang angkan at sekto ng tinatawag na Orthodox Murem na nagtipon at nagpahayag ng matinding pagtuligsa at pagtutol sa ginawa at pahayag ng Namgang Clan. Sa loob ng silid pulungan, nakaupo ang mga kinatawan ng Orthodox Murem sa paligid ng mahabang mesa, may mga tsaa sa ibabaw, habang masigla at mariin nilang ipinapahayag ang kanilang pagtutol. Sinasabi nilang napakamadali at hindi maingat ang naging pahayag at hakbang ng Namgang Clan, at tinatanong nila kung bakit hindi ito ginawa ng may mas maingat na pag-iisip at karunungan na nararapat sa isang kilala at iginagalang na angkan sa kanilang lipunan. Sa harap ng lahat ng kritisismo at pagtuligsa ay tumindig at sumagot ng buong tapang at matatag si Namgang Dan, ang patriarch ng Namgang Clan. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng kahihiyan at pag-aalinlangan,
habang ipinapaliwanag niya na sinabi lamang niya ang totoo at hindi siya nahihiya rito, idinagdag pa niya na kahit lahat sila ay may galit at puot sa Heavenly Demon Divine Cult, hindi ito dahilan upang itago at itanggi ang mga tunay na bagay at gawaing nagawa ng samahang ito. Nakatitig ng mariin at puno ng pagtutol ang mga kinatawan ng iba't ibang angkan, ipinahayag ni Namgangdan ang pananaw ng kabilang panig, tinatanong niya kung itinuturing ba itong tama at makatarungan na magsalita lamang at ibunyag ang mga bagay na nakasasama at hindi pabor sa kabilang panig, habang iniiwasan ang mga katotohanang nagpapatunay sa kabutihan nito. Matapos ang tanong ay biglang tumahimik ang lahat, walang sinumang makasagot agad, at tanging ang mabigat na hangin lang ang maririnig sa buong paligid. Sa gitna ng katahimikan, isa sa mga naroon, nakasuot ng kulay kayumangging kasuotan at nakaupo sa kanyang upuan, ay nagsalita at naglatag ng kanilang napansin at mungkahi. Sa kanilang kaalaman, ang young leader ng demonic cult ay kasalukuyang nasa Zhongyuan kasama lamang ang napakaliit na pangkat, dahil dito ay iminungkahi niya na dapat nilang samantalahin ang pagkakataong ito at atakihin at pabagsakin ang young leader habang mahina pa ang kanyang bilang. Sa una ay mabilis na sumang-ayon ang isa pang kinatawan, nagpahayag siya na maganda at wasto ang ganitong mungkahi, ngunit agad ding sumingit at tumutol ang isa pa, si Namgangdan, na may matatag at seryosong mukha, ipinaalala niya sa lahat na hindi dapat lapitan, harapin, o sukatin ang mga gawain at kakayahan ng demonic cult gamit lamang ang karaniwang pananaw at pamantayan, bagay na hindi nila naiintindihan ng ganap at maaaring maging sanhi ng kanilang sariling kapahamakan. Sa gitna ng pagkabigla at kawalan ng malinaw na hakbang, napuno ng pagkainip si Namgangdan at pagkadismaya. Ang kanyang noo ay nakakunot ng malalim, habang sa kanyang isipan ay inilalabas ang tanong na tumatakbo sa isipan ng lahat, kung hindi ito ang gagawin, ano ba talaga ang dapat nilang gawin? Kasabay nito ay napuno siya ng matinding hiya at galit, habang iniisip at sinasabi sa sarili kung paano kaya maipagtatanggol pa nila ang kanilang sarili bilang mga naglalakbay sa orthodox path. Dahil sa kanilang nakita at narinig, tila nawawalan na sila ng karapatang magpahayag ng katwiran at dangal. Sa labas at tanawin ng matayog at makapangyarihang gusali ng Steel Blood Fortress, ipinapaliwanag at inilalahad kung paano naging matindi at naging hadlang ang pahayag at pasya ng pinuno ng nasabing kuta laban sa mga kilos at paninindigan ng buong Orthodox Murm. Ang kanilang mga hakbang at plano ay tila napipilitan sa isang sulok dahil sa bigat at katotohanang ibinunyag ng pinuno ng kuta. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo at hawak ng mahigpit ang isang dokumento, habang binabasa at inilalahad ang kanyang mga salita ang pinuno ng Steel Blood Fortress na si Song Jiumbek ay matatag ang tingin at puno ng awtoridad. Sa kanyang pahayag ay ipinaliwanag niya, dapat sana ay ang mga samahan at mandirigma ng tinatawag na unorthodox Murm ang dapat na naghahabol at naghahanap sa young leader, dahil sila ang direktang naapektuhan at tinamaan ng mga atake sa kanilang mga daungan at tanggulan sa ilog. Kaya naman nagtataka siya at nagtatanong kung bakit napakalaki at maingay na pagkagulo at galit ang ipinapakita ng Orthodox Murm. Idinagdag pa niya na walang masama at maling ginawa ang young leader. Sa katunayan ay nakagawa pa ito ng mga bagay na kapakipakinabang at makatarungan para sa mga karaniwang tao, mga bagay na dapat sana ay prioridad at layunin din ng Orthodox Murm. Ngunit sa halip ay nais pa rin nilang atakihin ito. Kaya naman sa kanyang isipan ay tinatanong niya kung mayroon pa ba silang natitirang hiya at dangal. Habang tumitingin ng diretso at walang pag-aalinlangan, ipinagpatuloy ni Song Jiumbek ang kanyang sinasabi, nilinaw niya na hindi ibig sabihin ng kanyang ginagawa ay pinapatawad na niya ang young leader at ang samahan nito. Ngunit ang nais niya ay katapatan at tapang sa pakikitungo. Ipinahayag pa niya na sa halip na magsalita ng masama at magtago lamang sa likuran, habang sinisiraan ang Heavenly Demon Divine Cult, tinatanggap niya ng buo ang paglitaw at pagpasok nito sa Zhongyuan, dahil na rin sa kanilang sariling pagkakasangkot at pakikialam sa usapin ng nasabing kulto, nagpasya siyang harapin at labanan ito ng tapat at patas, walang pandaraya, walang lihim na plano. Sa sandaling manatiling tahimik at walang nakapagsalita pa sa buong pulong at pagtitipon, humahakbang na si Sorayang, kasabay ng tanawin ng mapuputing kalapati na lumilipad sa himpapawid, tila nagdadala ng mensahe at hudyat ng kanyang pagdating. Sa harap ng lahat at habang nakatitig sa mga nakatipon at sa dokumentong may nakasulat na mga salita at batas, ipinaalam at ipinahayag ni Sorayang ang kanyang pasya. Kung nais nilang makipaglaban, maaari silang lumapit at harapin siya anumang oras. Tinatanggap niya sila bilang kapwa mandirigma at pantay na katunggali. Ngunit kung ang balak nila ay gumawa ng lihim na plano, pandaraya,
at masamang gawain sa likuran niya, hayaan niya silang gawin ito ngunit handa siyang sumagot at lumaban, idinagdag pa niya ang kanyang kondisyon, kung iiwan nila siya at ang kanyang samahan ng payapa at hindi gagambalain, iiwan din niya sila at hindi makikialam sa kanilang gawain, sa ngayon at sa panahong ito. Kitang-kita sa dulo ang selyo at sagisag ng Heavenly Demon Divine Cult, ang pulang mukha ng dragon, na nakatatak sa dokumento, habang ipinaliliwanag na ito ay isang pahayag na punong-puno ng lakas, tapang, at katiyakan. Ang mensahe ay malinaw at walang paligoy-ligoy. Nakatayo na si Sorayang at ang kanyang samahan sa harap ng Jongyuan at buong Murem, at ang bawat isa ay may malinaw na pagpipilian, harapin ng tapat at magtiis sa sariling kahihinatnan. Lumilitaw ang tanawin ng malawak at kahangahangang lambak at ilog na kilala bilang Yangtze River, napapaligiran ito ng matatayog at lunti ang bundok na tila sumasayaw sa liwanag ng araw at simoy ng hangin, habang sa salaysay ay ipinapaalala na ang pangalang Yama ay mula mismo sa rehiyong ito. Sa kabilang bahagi naman ay makikita ang tanawin ng matatayog at bako-bakong kabundukan, at ipinaliwanag na ang tawag na Demon Army ay ibinigay naman sa kanya ng mga mandirigmang kabilang sa demonic martial artists. Mga pangalang nagsama at bumuo sa pagkakakilanlan at reputasyon ni Sorayang bago pa man siya kilala ng buong mundo at bago pa man siya opisyal na maging young leader ng kanilang samahan. Inilalarawan kung paano ang pinagsamang mga tawag na Dragon Emblazoned Yama, na punong-puno ng takot at paggalang mula sa mga tao, ay kumalat at yumanig sa buong mundo na parang isang malakas na bagyo, isang pangalang hindi na may kakaila at hindi na malilimutan pa ng sinuman. Sa harap ng marangal at tradisyonal na gusali ng house sect sa Onwi Branch, may nagsalita at nagpahayag ng buong paghanga at pagkilala sa ginawa at kakayahan ni Sorayang, sinasabing kahanga-hanga at napakaganda ng kanyang naging pagganap at naging hakbang. Sa simula ay may isa pang naroon na nagpakita ng pagtataka at pagkabigla, tila hindi agad na intindihan at inasahan ang ganitong pagkilala. Sa isang tahimik at magandang puok na may malinaw na sapa at malalaking bato, nakatayo ang dalawa sa tabi ng tubig. Inilahad ni Gang Yachi na alam niyang gagawa ito ng malaking bagay, ngunit hindi niya inaasahang magiging ganito kalaki at kahalaga ang naging resulta. Idinugtong naman ni Sorayang na hindi ito magiging ganito kabilis at maayos kung wala ang tulong at suporta ng Steel Blood Fortress at Namgang Clan, kaya't sinabi niyang dapat siya pa ang magpasalamat sa dalawang samahang ito. Sa pagtugon ay ipinaliwanag ni Gang Yachi na bagamat totoo at tiyak na nakatulong ng malaki ang dalawang samahan, ngunit tulad ng sinabi na noon pa man, ang pagpapatunay ng sariling halaga at kakayahan ay sariling tungkulin at pananagutan ni Sorayang mismo. Sa harap ng ganitong mga papuri ay nagsalita si Sorayang na tila napahiya ng bahagya, itinaas niya ang kanyang kamay at inilayo ang tingin ng kaunti, habang sinasabing huwag na itong ulitin dahil nakakabastos at nakakailang na para sa kanya, ngunit inamin din niya ng tapat at hayagan na talagang humanga siya ng lubusan sa naging takbo at resulta ng lahat ng pangyayari. Muling nagpatuloy ang kanilang usapan at napunta ito sa Flying Swallow Pavilion, tinatanong ni Sorayang kung kumusta na ito at kung totoo bang napakahusay at mabuti ang pinuno at namamahala nito. Sa sagot naman ay ipinaliwanag ni Gang Yachi na noong una ay inakala lamang niyang mabait ang taong iyon, ngunit napagtanto niyang matalino rin at maingat ang pag-iisip nito, dahil dito ay panatag ang loob at paniniwala nilang walang magiging problema kung ipagkakatiwala at ipapamahala sa kanya ang buong hilagang bahagi ng probinsya ng Onwi. Habang nakatitig sa malinaw na tubig, lunti ang dahon, at bulaklak ng liryo sa sapa, sinabi ni Sorayang na maayos at sapat na ang lahat ng napag-usapan, ngunit nais na niyang magtanong at magbanggit pa ng isang bagay na mas mahirap at mas masalimuot pa. Agad namang sinagot at pinayagan siya ni Gang Yachi na ituloy at sabihin ang nais niyang banggitin. Ibinahagi ni Sorayang ang katotohanan, ang taong tinatawag nilang ng Beggar Sect ay wala na, at ang lahat ng kailangan at nakahandang yugto ay nakahain na at nasa ayos na. Idinugtong pa niya na noong una ay inakala niyang magiging mas mahirap at mas matagal pa bago marating ang ganitong yugto, ngunit naging maayos at mabilis ang lahat salamat sa tulong at galing ng kanyang kasama. Nang simula ni Gang Yachi ang pagsasalita upang ibigay ang buong pagkilala at pasasalamat, ngunit agad siyang pinutol at tinugunan ni Sorayang ng may matibay na diin, malinaw niyang ipinaalam na hindi pa tapos ang lahat at hindi pa siya nakatapos ng kanyang mga gawain at plano. Napahinto si Gang Yachi at napuno ng pagtataka, kitang-kita sa kanyang ekspresyon ng pagkalito. Ipinaliwanag ni Sorayang na ang samahan na Divine Cult at siya ay kasalukuyang nakapagtatag na ng matibay na ugnayan at bahagi na ng isang malawak at mahalagang gawain at plano,
dahil dito ay mas malaya na sila at maaari nang maging mas maluwag at hindi gaanong mag-ingat sa kasalukuyan, ngunit idinagdag niya agad na ibang usapan naman ito para sa kabilang panig, magkaiba ang kanilang kalagayan at posisyon, kaya hindi dapat maging kampante si Gong Yachi at ang kanyang samahan. Muling ipinaalala at inulit ang kanyang sinabi, bagamat maayos na ang ugnayan at gawain ng Divine Cult at ng kasama, hindi ito pareho para sa kabilang panig. Sinabi ni Sorayang na bagamat natutuwa siya at nakikita ang kasiyahan ni Gong Yachi sa naging tagumpay, mahigpit niyang pinapaalala na huwag silang maging kampante at ibaba ang kanilang pag-iingat at bantay, ipinaliwanag pa niya na dahil sa kasalukuyang takbo at kalagayan ng mga pangyayari, maging ang mga samahan ng Orthodox Murim at Unorthodox Murim, ay tiyak na magsisimula ng mag-imbestiga at maghanap ng impormasyon at kahinaan sa kanilang paligid. Napagtanto ni Sorayang na ang ganitong kalagayan ay naglalagay sa kanilang samahan na house sect sa tiyak na panganib at pagsubok, naging seryoso si Gong Yachi at puno ng pagkabahala, habang nananatiling tahimik sandali, habang iniisip ang kahihinatnan at mga hakbang na dapat gawin. Upang bigyan ng katiyakan at ginhawa si Gong Yachi, malinaw at tapat na ipinahayag ni Sorayang ang kanyang pasya. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat ng makakaya upang tumulong kung kailangan at kung posible. Hiling din niya na sa halip na pilitin at harapin ng mag-isa ang mga problema at pagsubok, huwag silang magdalawang isip na ipaalam at sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari at kung ano ang kailangan nila. Sa harap ng ganitong pag-aalok at pangako, nagpakita ng buong paggalang at pasasalamat si Gong Yachi, nakatayo ng tuwid at nakapamaywang sa harap, habang sinasabi ang kanyang taos-pusong pasasalamat kay Sorayang. Matapos ang usapan at pagkakasundo, nagpaalam na si Gong Yachi, sinabi niyang aalis na siya sa sandaling ito at hinihintay ang pagkikita nilang muli sa ibang pagkakataon. Nang maywa na lamang si Sorayang, biglang may isang figure ang nakatayo sa likuran ni Sorayang, iniunat niya ang kanyang mga braso, habang malalim na humihinga. Sinasabi sa sarili at ipinapahayag ang pakiramdam ng matinding pagod matapos ang mahahabang gawain at pangyayari. Biglang nagtanong si Gugo kay Sorayang kung gaano katagal pa siya mananatili sa lugar na ito, habang ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-iingat habang naghihintay ng sagot. Sa kabilang banda naman, si Sorayang ay biglang namutla ng bahagya at tumulo ang pawi sa kanyang pisngi, habang napasigaw sa gulat, napagtanto niyang kaharap niya at nakakausap niya mismo ang Pinulo Hall Master, dahilan upang mapuno siya ng kaba at pag-aalinlangan. Sa pagharap sa tanong ay sumagot si Sorayang ng hindi tiyak, sinabi niyang wala siyang tiyak na kasagutan, ngunit sa kanyang isipan ay inisip niyang balak sana niyang manatili rito sa loob ng 3 hanggang 4 na araw, habang sinasabi ito ay tila may ibang iniisip siyang mas malalim at tahimik, hula niya na ang Hall Master ay hindi naghahangad ng labanan o tunggalian sa kasalukuyan, bagay na nagpapalubha sa kanyang pagkalito at pag-iingat sa paligid. Ngunit matatag at walang emosyon ang tingin ni Gugo sa kanyang sinabi. Sa huli ay nagpasya na si Sorayang, napabuntong hininga siya at sinabing sige, sumasang-ayon na siya at handa nang umalis at ituloy ang kanilang gagawin, ngunit kitang-kita sa kanyang kilos at mukha ang pagkainip. Sa kanyang isipan ay naiisip at sinasabing sana ay bigyan naman siya ng pagkakataong makapagpahinga at makabawi ng lakas, dahil tila hindi natatapos ang mga gawain at paghahanda na kailangan niyang harapin. Nasa likuran niya si Gogo na tahimik lamang na nakamasid at sumusunod. Sa ibang bahagi at tagpo, makikita si Anghua, na nasa gitna ng pagkilos at pagpapakita ng kanyang kakayahan, humahampas ang hangin sa paligid, habang siya ay seryosong nagsasanay. Pagtatapos ng kanyang pagsasanay ay huminto siya, habang sinasabing tapos na iyon at iyon na lamang ang kanyang nagawa. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Sandrine, tahimik lamang itong nakamasid at hindi agad nakapagsalita, habang sa paligid ay makikita ang epekto ng puwersa ginawa ni Anghua, habang ang lupa ay tila nagbago dahil sa lakas na kanyang pinakawalan. Pagkatapos ay lumingon si Anghua kay Sandrine at tanong ng mahiyain at nag-aalinlangan kung ano ang naging kalagayan ng kanyang ginawa. Kung ito ba ay napakasama o hindi, agad naman siyang sinagot at pinuri ni Sandrine, sinabing kahanga-hanga at napakahusay ng kanyang ipinakita. Hindi makapaniwala si Anghua sa narinig na papuri, ulit niyang tinanong kung totoo ba ito. Kaya naman nagtanong pabalik si Sandrine kung totoo ba ang balitang nagsimula at nagsanay na siya ng sariling panloob na lakas at simula pa noong bata pa siya. Agad namang sumagot si Anghua at ipinaliwanag, ipinakita pa sa kanyang isipan at alaala ang mga tagpo ng kanilang gawain sa Internal Enlightenment Facility, habang nagluluto, naglilinis,
at gumaganap ng iba't ibang tungkulin. Sinabi niyang ganito talaga ang lahat ng naglilingkod at nagtatrabaho sa nasabing pasilidad. Idinagdag pa niya na hindi nila magagampanan ng maayos at mahusay ang kanilang mga tungkulin kung wala silang sapat na lakas at tibay ng katawan, kaya't kailangan talaga nilang sanayin ang sarili. Muling nagtanong si Sandrine, na sinasabing tila hindi pa matagal na panahon mula nang simula ni Anghua ang pag-aaral ng sining ng pakikidigma. Sumagot naman si Anghua na totoo ito, ngunit nagsimula na siya bago pa man umalis ang young leader upang magsagawa ng mga pag-iinspeksyon at pagbisita sa iba't ibang lugar. Nakatitig ng may paghanga at ngiti si Sandrine, habang ipinapahayag ang kanyang pagkamangha at pagkilala sa galing ni Anghua. Sinasabi niyang nakamit at napagtagumpayan ni Anghua ang naganap na gawing sarili at kontrolin ang tinatawag na power expulsion sa loob lamang ng maikling panahon, bagay na talagang kahanga-hanga at kapuri-puri. Ipinaliwanag niya at binigyang diin kung ano ang tunay na kahanga-hanga sa kanya, ang kanyang likas na pakiramdam at pagkaunawa sa tinatawag na chi ay napakahusay, at ang paraan ng kanyang paggamit at pagpapadaloy nito ay kapansin-pansin at puno ng kahusayan. Habang nakatitig sa bakas ng malakas na epekto sa lupa at paligid, ibinahagi ni Sandrine ang kanyang sariling pag-iisip at obserbasyon. Iniisip niya kung dahil ba ito sa pagiging bahagi ng demonic arts kaya ganito kalakas at walang sinumang makapagsalita ng masama laban sa ganitong uri ng pagpapalabas ng lakas. Idinagdag pa niya ng seryoso at may diin na ang ganitong kakayahan ay kayang alisin at bawiin sa isang tao ang kakayahang lumaban at gumamit ng lakas magpakailanman, bagay na nagdulot ng malaking gulat at pagkamangha kay Anghua, na napatitig at napabulalas ng pagkamangha habang nakikinig. Sa masigla at masayang tagpo, habang tumatawa ng malakas at masaya si Anghua at nakatayo ng tuwid at puno ng pagmamalaki, agad namang nagpaalala si Sandrine na sinasabi niyang huwag masyadong maging masaya at kampante. Bagamat mahusay ang natamo, marami pang dapat isaalang-alang at matutunan. Ipinaliwanag pa ni Sandrine ang dahilan ng kanyang paalala, sinasabi niyang iba at mas mahirap ang kalagayan sa tunay na labanan at sagupaan kahit gaano man kalawak at kahusay ang pagkaunawa at kaalaman sa chi. Idinagdag pa niya na kahit ang pinakamakapangyarihang Panginoon ng sining ng pakikidigma ay maaaring mapahamak at mamatay sa kamay ng isang mamamatay tao, kaya't pareho pa silang may mahaba at malayo pang paglalakbay at pag-aaral na kailangang tahakin. Sa kabilang dako naman, nakakamot sa ulo si Anghua at tumatawa ng mahina, tinatanggap at nauunawaan ang sinabi ni Sandrine. Sa kanyang pag-iisip, iniisip niya sa sarili kung ang likas na galing at talento ba ay nakakahawa at nakakapasa rin sa iba, o kung ito ba ay bunga ng matinding pagsisikap at pagtatrabaho ng kanyang pinuno. Sa ibang bahagi at tanawin ng tahimik at maliwanag na gubat, makikita si Dumpil na nakaupo ng tahimik sa ibabaw ng malaking bato, habang sa isipan ni Sandrine ay napagtanto niya na lahat ng taong nakapaligid at kasama ng young leader ay punong-puno ng likas na galing at kakayahan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iisip, inilalahad din niya ang kaso ni Guard Ma. Sinasabi niyang ganito rin ang nangyari sa kanya, sa isang tiyak na panahon ay bigla at kapansin-pansing napabuti at umunlad ng husto ang kanyang sining at kakayahan sa pakikidigma. Sa mas malalim na pagsusuri at pag-iisip, idinagdag pa niya ang kanyang natuklasan, alam niyang masipag at nagsumikap na rin si Guard Ma bago pa man mangyari ang pagbabagong iyon, ngunit tiyak at tapat ang kanyang paniniwala na mayroon siyang natutunan na bago at mahalaga mula mismo sa young leader, bagay na naging susi sa kanyang mabilis na paglago at paghusay. Sa huli, habang nakatayo ng matatag at puno ng pasya, ipinahayag ni Sandrine ang kanyang matibay na hangarin. Sinasabi niyang siya rin ay magsisikap at magtatrabaho ng husto at hindi papayag na mapag-iwanan at mahuli sa iba. Si Anghua naman ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka, habang nakatayo sa gitna ng kanilang lugar ng pagsasanay. Sa harap ng tanawin ng matarik na bundok at lunti ang mga dahon ng kawayan na humahampas sa ihip ng hangin, naririnig at nararamdaman ang bigat at tindi ng ginagawa. Napansin at napagtanto ni Sandrine na tila sobrang tindi at masigasig ang ginagawa para lamang sa karaniwang pagsasanay. Nakatitig si Sandrine, habang sinabi niya na tila napakarami at napakabigat na gawain at pangyayaring kinakaharap at ginagawa ni Sorayang sa araw na ito. Sa gitna ng damuhan at mga puno, biglang lumitaw ang malaking paa at katawan ng isang higanteng tigre, napasigaw at natigilan si Anghua. Si Sandrine naman ay agad na nagtanong at nagpasya kung dapat ba silang lumapit at tingnan kung ano ang nangyayari at kung saan nagmula ang ganitong ingay at paggalaw, habang nanginginig sa takot si Anghua. Habang itinuturo ang malaking hayop at tinatawag itong tigre. Habang ang malaking tigre ay dahan-dahang humahakbang palapit sa kanila,
nagsalita si Sandrine at nagtanong kung sila rin ba ay nagising din dahil sa ingay at pangyayaring iyon. Idinagdag pa niya na balak sana nitong lumapit at panoorin ang nangyayari, at tinanong kung nais ba niyang sumama at makisama rito. Nakatitig lamang ang tiger sa kanila, habang ang tunog ng kanyang paghinga at paggalaw ay naririnig sa paligid. Nakatayo ng matatag at nakahalukip-kap si Sandrine, habang si Anghua ay nakatago sa likuran niya at nakakapit ng mahigpit sa kanyang damit. Ang mukha ni Sandrine ay kalmado at walang takot, habang nakaharap sa malaking hayop. Sa ibang bahagi at tagpo, mabilis umilag si Sorayang, habang humahampas ang nagniningning na liwanag patungo sa kanya, habang seryosong nakatutok ng husto. Sinundan pa ito ni Gugo patungo sa mukha ni Sorayang, ngunit kaagad lang ding naiwasan. Kasabay nito ay sunod-sunod ng pinakawalan ni Gugo ang kanyang mga ataking pinapalabas ng matitingkad na guhit ng liwanag, habang si Sorayang ay mabilis ding tumatalon at gumagalaw ng mabilis kasabay ng mga alon ng puwersa. Sa gilid ng kagubatan, habang nagmamasid si Anghua ay nakasakay ito sa malaking tigre. Habang nakatingin sa labanan, ipinahayag niya ang kanyang pagkamangha at paghanga sa sandatang tinatawag na thread sword na ginagamit ni Gugo. Sinasabing napakaganda at kahanga-hanga nito. Idinagdag pa niya ang narinig na balita na mas mahirap at mas masalimuot sanayin at gamitin ang ganitong uri ng sandata kumpara sa karaniwang letigo at pamalo. Habang ang kanyang mga mata ay nakatuon ng sa nagaganap na sagupaan sa di kalayuan, sa kanyang isipan ay buong pagkamangha niyang napagtanto at sinasabi sa sarili na talagang napakalakas at kahanga-hanga ang kanyang nakikita labanan. Habang nakatitig ng matalas at puno ng pag-iisip, nagsimula siyang magtanong at timbangin ni Sandrine ang sarili. Iniisip niya kung ano kaya ang mangyayari kung siya ang kaharap at pinupuntirya ng ganitong uri ng atake. Sa kanyang malalim na pagninilay ay dumating siya sa tiyak na conclusion, alam niyang hindi niya kayang makatakas at umiwas sa ganitong lakas gamit lamang ang mga kasanayang taglay niya sa kasalukuyan, sa pinakamabuti pa ay kaya lamang niyang tiisin at harapin ang 7 sunod-sunod na atake bago siya mapahamak. Sa gitna ng labanan, tumatalon si Sorayang ng mataas, habang si Gugo ay nasa ibaba. Nakahawak ng mahigpit sa hawakan ng kanyang sandata at naghahanap ng pagkakataong sumagot. Kasabay nito ay kinuyam ni Sorayang kanyang kamao na napapaligiran ng nagniningning na alon ng chi, habang humahampas ito ng diretsahan. Biglang itong napagtanto ni Gugo nang may matinding pagkabigla, nakita at naintindihan niyang nahulaan at nakita ni Sorayang ang kanyang balak na pag-atras, kaya naman wala na siyang mapagpipilian pa kundi harapin ang atake ng buong lakas. Kasabay nito ay pinakawalan na ni Sorayang kanyang kamao na nagdulot ng matinding liwanag at pagsabog ng lakas, habang mabilis na sinalag ni Gugo ang suntok, dahil dito ay napilitan siyang umatras at mawala ng balanse. Napa-atras at napabulalas ng matinding sakit si Gugo, habang tumatama ang atake sa kanya, habang ang lupa ay nagkaroon ng mga bitik na lumipad palayo dahil sa lakas ng puwersang tumama. Sa huli, huminto na ang lahat ng galaw. Nakatayo ng tuwid at matatag si Sorayang sa gitna ng umiikot na hangin at lumilipad na mga dahon, habang si Gugo ay tahimik lamang na nagpahayag ng kanyang taos-pusong pagkilala. Sinabi niyang marami siyang natutunan at naintindihan mula sa naging labanan at pagtatagpo nila. Lumingon si Sorayang sa kanya at nagtanong ng mahinahon kung naintindihan ba talaga nito ang lahat ng kanyang ipinakita at ipinadama. Sumagot naman si Gugo ng tapat at maikli. Sinabing medyo at bahagi pa lamang ang kanyang naintindihan at nasesagap. Ipinaliwanag at binigyang diin ni Sorayang ang kanyang nakita at napansin, sinabi niyang mas mahusay at mas sanay si Gugo sa paggamit ng mga teknik at paraan ng pakikidigma kaysa sa paggamit at pagpapadaloy ng chi at panloob na chi. Idinagdag pa niya na ito ang dahilan kung bakit ganito ang paraan ng pakikipaglaban nito, sa halip na umasa lamang sa likas na reaksyon at kilos sa gitna ng pinakamapanganib at mapanganib na mga sitwasyon, ay pinipili nitong gamitin ang talino at kasanayan. Ipinapaliwanag ni Sorayang na bagamat kahanga-hanga at maganda ang kanyang natutunan at nagawa, hindi ito magiging sapat at hindi gagana laban sa sinumang mas mahusay at mas malakas pa sa kanya. Si Gugo naman ay nakatitig sa kanya, may bakas ng pawi sa pisngi at pagkaunawa sa kanyang mukha, habang tinatanggap at sinasabing naintindihan niya ng lubusan ang puntong iyon. Lumambot ng bahagya ang mukha ni Sorayang at nagkaroon ng mainit na ngiti, habang patuloy sa pagtuturo, sinabi niyang dahil matagumpay na niyang nakuha at naintindihan ang mga teknik at pamamaraan, panahon na upang ituon naman ang kanyang pagsisikap sa pagpapalakas at pagpapahusay ng kanyang chi at panloob na chi.
Idinagdag pa niya ng may katiyakan na kapag ang antas at kasanayan sa paggamit ng chi ay umabot na sa antas na kanyang natamo sa mga teknik, makakatuklas at mararanasan niya ang isang ganap na bago at mas malawak na mundo ng kakayahan at kapangyarihan. Nakatitig ng may taos pusong paggalang at pagpapahalaga si Gugo, habang buong pusong nagpapahayag ng kanyang pasasalamat kay Sorayang sa lahat ng kanyang itinuro at ibinahaging kaalaman at karunungan. Sa gitna ng luntiang mga dahon at halaman, biglang nagsalita at nagpahayag si Sorayang na sinasabing itigil na nila ang pagtatago at pagsilap mula sa gilid at lumabas na sila. Nagulat at napahiya naman si Sandrine at ang Tiger, habang inamin at tinatawanan ang kanilang sarili dahil nahuli sila sa kanilang ginagawang. Kasabay ng paghakbang palabas mula sa likuran ng mga halaman ay dahan-daang bumaba si Sandrine sa malaking tigre. Habang sinabi niya sa harap ni Sorayang na talagang kahanga-hanga at napakaganda ng lahat ng nakita niyang nangyari, si Sorayang naman ay lumingon at nagtanong kung naintindihan at nakita ba niya ng lubusan ang bawat detalye at dahilan ng mga pangyayaring iyon. Agad na sumagot si Anghua at sinabing hindi, dahilan upang magtaka at magtanong pabalik si Sorayang kung ano nga ba ang tiyak na bagay na itinuturing niyang kahanga-hanga at kapuri-puri. Nakatayo ng seryoso si Sandrine, habang ipinapaliwanag ang kanyang sagot. Sinabi niyang kahit hindi niya naintindihan ang lahat ng teknik, tiyak at malinaw niyang nakita kung ano ang mga bahagi at kakayahan na kailangan pa niyang pagbutihin at paunlarin sa kanyang sarili. Sa kanyang isipan, habang nakatitig kay Sandrine, napagtanto at napansin ni Sorayang na tila matibay at buo ang pasya at hangarin ni Sandrine na magsikap at gumawa ng paraan upang mapabuti ang sarili. Agad na nagbigay ng utos at panawagan si Sorayang, sinabing ipatawag at ipapunta rito silang lahat. Bagay na ikinagulat at ikinatanong ni Gugo at ni Anghua. Pareho silang nagtinginan at nagpakita ng pagtataka at pag-usisa sa kung ano ang balak at dahilan ng ganitong utos. Nakatayo ng tuwid at puno ng sigla si Sorayang habang malinaw na binanggit ang mga pangalan, nina Dungpil, Anghua, at Goldie, lahat sila, at idineklara niyang gagawin nilang ganap na araw ng pagsasanay at paghahasa ang kasalukuyang araw. Sa harap ng malawak at kahangahangang tanawin ng matatayog na bundok at matarik na bangin na puno ng luntiang halaman, matapang na ipinahahayag ni Sorayang ang kanyang hangarin, na itataas at pagagalingan niya ang lahat ng kasanayan at kakayahan ng mga kasama. Agad namang nagpakita ng pagtataka at pagtutol si Sandrine, habang inaalala niya ang pangyayari. Sinasabi niyang hindi pa sila nakakakain ng maayos at sapat sa buong maghapon, kaya't tila hindi angkop ang ganitong masigasig na plano sa ganitong oras. Sa kabilang banda naman, ipinahayag ni Gugo na siya ang mananatili ng mas matagal kung gayon, habang si Sorayang naman ay nagpapahayag na sapat na ang natutunan nito at dapat na itong umalis na. Lumipat ang tagpo sa isang tahimik at madilim na gabi sa harap ng isang tradisyonal na gusali. Sa paligid ay nakapalibot ang mga halaman at puno na nagbibigay ng lilam, at sa gitna ng katahimikan ay naririnig ang mahina at putol-putol na tunog ng paghikbi at pagiyak na nagmumula sa loob. Sa loob ng silid, makikita ang bahagi ng katawan ng isang babae na nakahiga sa higaan, nakabalot sa telang, habang naririnig ang salitang ibinabato sa kanya, sinasabing hindi sana niya naranasan at pinagdaanan ang ganitong kapahamakan kung nakinig lamang siya at sumunod mula pa sa simula. Isang lalaki na inaayos ang kanyang suot na damit, habang nagsasalita ng may halong pagmamalaki, sinasabi niyang inakala niyang ito mismo ang nais at hangad ng mga miyembro ng Uyang Clan, ang makapiling at makipagkaisa sa 5 dakilang angkan ng 5 Great Clans. Nakatayo ang lalaki habang nakaharap sa babae na nakayuko at nanginginig sa gilid ng higaan. Nakatikip ang mga kamay sa mukha habang patuloy na umiiyak, at matigas at walang awa niyang sinasabing dapat sana ay nagpapasalamat pa siya at humanga sa ganitong pagkakataon at kalagayan na kanyang nararanasan. Buong pagmamalaki at tiwala sa sarili na ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili, si Pang Yo, ang young patriarch ng Hebei Pang Clan, habang nakatayo ng tuwid at nakangiti ng may pagmamalaki, binibigyang diin niya ang kanyang pinagmulan at katayuan, tila ginagamit ang pangalan at kapangyarihan ng kanyang angkan upang bigyang bigat ang kanyang sinasabi at ipakita ang kanyang posisyon at impluensya.